spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
of Empress Talks. And you know what? This episode ay sobrang special. It's because I know there's a lot of people asking for the story of this woman na kasama natin ngayon. Maraming tao iisip, ano bang ginawa niya sa network niya? Anong nangyaring journey? It's because for the first time na pumasok siya ng top 20 of our company, Empowered Consumerism, unang beses po na nakapasok at siya po ay naging top 7 of the whole Philippines, no? Nationwide. Kaya please welcome on screen. Alam mo, sobrang mai-inspire ka sa tao na to. One of the dream squad of Elites Empire, the Grand Slayer, Nikki Bunyag! Hi everyone! So, yan, my name is Nikki Bunyag and one of the Dream Squad of Elites Empire, the Grand Slayer of Elites Empire. Wow, no? TGS, unang tanong, kailan ka nag-start mag-network? Like, how young ka nung time na yon? Nag-start ako, Empress, 18 years old ako. Wow. And you know what? You're one of my favorite na mga nagkukwento ng story. Pag may sharing, I remember that Nag-rent tayo ng function like Shakey's, Chowking, Jollibee. Thank you so much po sa pagpapa-allow na dun kami mag-present ng business. And you're one of the most favorite na mag-share. Diba? Because yung moment na yon, grabe, sobrang tinanong kita Sabi ko, paano ka nakapag-join? Paano ka naka-raise ng ganong capital? Ayun, actually, ginawan ko talaga ng paraan. And nung nag-join ako, hindi agad pumayag yung parents ko. Pero yun nga, pag gusto mo isang bagay, nagagawa mo ng paraan. So that time, pag uwi ko, galing presentation, 2 araw ako na hindi nakatulog, 2 araw ako na umiiyak, hanggang sa napansin ng tito ko na bakit namumula yung mata mo. So yun, kasi gusto ko talaga mag-join ng Elites Empire. Hanggang sa yun, sabi niya sa akin, sige, ganito gawin natin. Okay lang ba sa'yo na maging labandera kita? So that time kasi, Empress, kumbaga, hindi talaga ako naglalaban ng damit. Pero sabi ko, kung gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. So yun, binigyan niya ako ng pang-starting ko dito sa Elites Empire. And yung labandera niya nawala ng trabaho. So yun naging labandera ho ako for 4 months. Pero advance po yung sweldo. So binigay sa akin agad yung pang-starting capital ko. And nakapag-join ho ako agad-agad. Kasi sobrang, nung nakita ko yung Elites Empire, sabi ko talaga, matagal ko nang itong pinagpipray. Kumbaga, ilang years na ako nagpipray ng opportunity na sabi ko na pwede ko makuha yung pangarap ko. Kaya nung nakita ko yung Elites Empire, ginawan ko agad ng paraan and ginrab ko agad kasi sabi ko ilang years din and ngayon nakita ko na hindi ko na to palalampasin pa. So yun, nakapag-join ako, Empress. Ang galing kasi dreamer ka talaga. And knowing that I'm from Palawan, you're from Palawan too. Pero di ba ang Palawan is an island? Yes. Tapos si TGS nandun talaga sa yung isla na nga, mayroon pang isla. Mm-mm. So how's your childhood growing up in that kind of... May kotse naman doon? Wala, Empress. Oh, wala. Yeah, yun nga. Kasi, ang meron doon, motor. Motor, diba? Kasi yung tricycle. kaya lang isakay ng barge. Tama o roro? Ano bang meron doon? Barge pa, Lancha. walang roro. Lancha. Yung pwede lang isakay ng lancha, yun yung service nyo doon. So, lumaki ka na wala kang nakikitang cars sa paligid mo, knowing that you're in that island. Pero ngayon, you're driving your own car. Congratulations for that, TGS. Thank you, Empress. How's your childhood na nandun sa island? Actually, ang ginagawa ko lang lagi talaga kasi taga-isla, wala na, yung oras ng may kuryente doon, Empress, is 4 p.m. to 12 midnight. Oh. So, yun lang yung may kuryente kami. So, pag umaga, nag-aaral, tapos pagka after school, ang normal na ginagawa namin talaga is, gumagala kami, pupunta kami sa mga, yung dagat. Yan, dagat kasi isla. So, yun yung mga ginagawa ko pag walang school. Kumbaga, naliligo. Tapos, yun, pag weekend, sabi sa akin ng parents ko or lola ko, sabi sa akin, matulog ka, ganyan. Pero ginagawa namin, naliligo kami ng dagat. From morning yan hanggang maghapon. Kaya pag uwi namin sa bahay, kumbaga, diretso tulog na. Pag uwi galing dagat. Pagod na pagod na. Oo, pagod na, Empress. May mga moment pa nga na walang tubig. So, dahil tamad ka, wala lang banlaw-banlaw. Diretso to. Ikaw yung mga batang tumatalon siguro sa cliff. Yes, Empress. Oh, ang ganda ng childhood mo, no? Yun lang, ligo ng dagat, habul-habulan, hanggang dun lang. Kaya nga,
nung naglaro tayo ng Word Factory, hindi ako makarelate, Empress, kasi wala kaming ganun. Di ba? Alam namin maghanap ng mga gagamba, yan. Manghuli ng isda. Yung mga isda na maliliit sa dagat, di ba? Parang ano lang. Paano mo hinuhuli yun? Yung kulambo, Empress. Tapos? So, yung kulambo, gahawak kong ganyan, tapos may kasama din ako. Dalawa kami yan. Tapos may tagabantay dun para yung dagat, ay yung isda, itaboy niya dun sa amin kung saan yung ano. Yun So, yung, bata ka pa lang, na-train ka na maging mangingisda. Manglambat. Ang galing. yung inaalaga namin, Empress, yung mga isda na nahuli namin. Inalagaan niyo rin. Oo. Hanggang Tapos? sa, yun, mawala na ng buhay. Di ba, yun mo ako nung bata pa ako, Empress, ganun. Grabe, no? Nakakatawa ang childhood mo. And then, hanggang ilang taon ka nung nandun sa Cagayan Silio? Hanggang 12 years old. 12 years old. And then, after that, Nung third year high school ako, Empress, lumipat na ako ng city. Ng Puerto. Puerto Princesa ka ng third year high school. Yes. Saan school ka? Sa PNS. Wow. Doon ako ng third year high school. Talaga. Ang galing. Mga palaban yung mga nandyan sa PNS. So, naalala ko, naglalakad ako nung college. High school. May gumanon ng yung pang-arnis. Ginanon yung bag ko. Naglalakad ako mag-isa. Yun, siguro akala niya patulang ko siya. Buti hindi ko pinatulan kasi yayaman pa talaga tayo. So, ang kulit. Doon ka pala nag-aral. Yes, Empress. School na mga palaban, di ba? Yun yung, ang galing. So, anong ginawa mo? Bakit from third year high school, nando ka na sa city? Anong mindset mo that time? Actually, hindi talaga dapat ako dun mag-aral. Pero yun nga, that time magka-college na yung ate ko. So parang ako, gusto ko dun mag-aral sa city para pagka kasi taga-isla ka, tapos may pumunta sa inyo na taga-city, parang, wow, parang artista, may dumating na artista. Parang ganun, parang iba yung kulay, maputi. Kasi sabi ko, gusto ko dun mag-aral para pag uwi ko, pag bakasyon ko, titignan ako ng mga tao. Alam mo yung parang, Empress, parang, sasabihin nila taga city ka, hindi ka taga isla. So nung nag third year college ako, actually totoo talaga ni Empress, sinabi mo na mga taga PNS, mga palaban talaga. Kasi nung nag-aral ako ng city, nilaban ko rin talaga. Sabi ng parents ko, wag daw ako dun mag-aral, yung ate ko lang. Kasi hindi nga ako marunong maglaba, tamad ako, magiging sakit lang ako ng ulo ng ate ko. So sabi ko, that time hindi, ang ginawa ko, Empress, sabi ng parents ko, hindi daw ako marunong maglaba. Kinabukasan, naglaba ako sa harap nila. So yun, nilabahan ko yung damit ko, laba-laba ako. Parang ginawa ko lahat ng best ko para pumayag sila na, sige, doon ka na lang mag-aral sa Puerto. So naging mabait ako, mga ilang days lang naman. Nung pumayag na, bumalik ako ulit sa pagiging tamad. Pero yun nga, Empress, parang sabi ko, parang pag may gusto ako, gusto ko talagang mangyari. Gusto ko talaga yun yung gawin. So yun, hindi dapat, pero yun nga, dahil sinabi ko talaga sa parents ko na gusto ko, yun, pumayag sila. Yes. Ganon ka talaga eh. Pag may gusto sa TGS, she'll do whatever it takes for her to learn that thing. Yes. To learn that skill. Ang galing nga kasi ang pagyaman na pag-aaralan at Totoo, talagang Empress. inaral mo talaga siya. What was your peak income here at the Leeds Empire in a month? Pinakamalaking kinita ko sa Leeds Empire, I think nasa 1.2 million plus. Wow. So it's 1.2 million. Dating taga-isla, tumatalon sa cliff ng huli ng gagamba. Nag 1.2 sa isang buwan. Isang buwan. Grabe, no? Naalala ko, may time na umuwi ka dun sa inyo. Kamusta yung pag-uwi mo dun? Actually, umuwi ako nung election, Empress. So, yun. Bago lang yun, nung May lang din. So, pag uwi ko doon, actually, sinakyan ko, Empress, private plane. Oo, So, nakikita ko yung mga sinasakyan ni Heart Evangelista. Nakita ko nag-selfie ka nun eh. Oo. Sabi ko, TGS, mala-heart ka pala ng Cagayan Silio, aba. Oo, yun yung... Tapos bumaba si TGS, naka-LV. Basta naman talaga. What's your experience there? Actually, yung mga kapatid ko, Empress, naranasan nilang sumakay ng plane pauwi sa amin. Ako hindi, kasi matagal na akong hindi umuwi nun eh. Kumbaga, 3 years na hindi ako umuwi sa amin kasi ginawa ko yung Elite sa Empire. Kumbaga, ito lang muna yung ginawa ko. Sabi ko, tuloy-tuloy ko lang to gawin. Alam ko grabe mangyayari sa akin. So, umuwi ako sa amin. I think I'm earning 1 million per month na, Empress. Sabi ko, ang sarap umuwi pag kumikita ka ng 1 million per month. So, pag uwi ko sa amin,
pag-uwi ko doon, actually lansya dapat yung sasakyan ko. So yung parents ko nag-update sa akin. Sabi niya, "Uy, Nikki, may pauwi bukas na plane sa atin. So pwede kang sumabay doon." So yun, ni-reserve nila dahil may pambayad naman tayo. Kaya yun, parang siguro dahil alam nila na hindi nasasakit yung ulo nila, may pambayad naman si Nikki kaya pasak. So yun, Empress, sinabihan ako ng parents ko. So pagsakay ko ng first time ko, nasabi ko, grabe, dati pag bumabiyaya ako papuntang city, kailangan ko pang parang 18 hours na biyahe. Sometimes upuan lang, tapos kung may mga naranasan ako, Empress, na bumabiyahe ako, basa talaga ako. Simula pala ng biyahe hanggang 18 hours, basang-basa. So, ganun talaga. Bakit kasi? Kasi maalon, tapos hindi naman ganun kalaki yung sasakyan namin. Minsan maliit lang na pamboat. Alam mo, 18 hours sa pamboat ka, Empress? Oo. Totoo, grabe. Oo. May mga moment pa, Empress, na parang nag-pray na ako kasi yung alon hindi ko maintindihan. Yung alon may papunta dito, may papunta dito. So ako that time, nag-pray na ako. Tapos tumitingin na ako, sabi ko, saan kaya dito yung pwede kong kunin kung ano mangyari mamaya, yun yung sasakyan ko. Alam mo yung mga container, yun yung naisip ko. Sobrang, sabi ko that time is, parang gusto kong hindi na tumaulit. Parang ganun. So yun, parang ang nangyari, kaya, nung nakita ko yung Elite sa Empire, yun siya, ginawa ko agad ng paraan, and yun siya, Empress. That time, ano ka nun, grabe no, para lang makauwi. Of course, parang bahala na saan ka sasakay. Importante, makauwi ka sa inyo because that's really the goal. And kailangan talaga ng pera para mag-live ng comfortable, no? Totoo. Na life, to have that transportation na meron ka. Grabe. And then, nung umuwi ka doon, I know that your parents are so proud of you. But, yeah, but before mo ikwento yon, was there a time na parang hindi ka nila pinaniwalaan sa network? Yes, I'm impressed. Actually, nung nagsimula ako, hindi talaga sila naniwala. Hindi sila naniwala nung nagsimula. And yun, hanggang sa yun, Empress, sabi ko, parang gusto ko na magbago yung tingin nila sa akin. Kaya sineryoso ko talaga yung Elite sa Empire. Kumbaga sabi ko, ayoko na lang ganito na hindi naniniwala yung parents ko. Kaya sabi ko, gawin ko na to kasi sabi ko, ang ganda na sistema ng Elite sa Empire. So gusto ko maniwala yung parents ko na maganda. And para maniwala sila, dapat magka-result ako. So, yun talaga, Empress, yung pinaka-ginawa ko, nagpa-result talaga ako. Seryoso ko talaga, sabi ko, gusto ko maniwala yung parents ko. Hanggang sa yun. Hanggang sa nung nag-half-million na ako, sabi nila, totoo na talaga. Parang naniwala na sila kasi may negosyo din kasi sila, Empress. Kumbaga, nung nag-100K ako, parang sakto lang, normal lang. Pero nung lumaki, doon na sila mas naniwala na totoo talaga yung Elite Empire na sobrang pwede ka talagang kumita ng malaki pagka ginawa mo ng seryoso. Yes, kasi sa Cagayancillo, di ba, ilan lang yung may lansya doon at kayo may lansya kayo. Oo, meron. Oh, grabe naman. Napakayaman naman. Prinsesa ng Cagayancillo. Ang galing. Kasi yung parents mo, siguro sanay na sila na okay, kung magkita ng 6 figures, ganyan. Pero ngayon, sa na-experience mo, gano'n sila ka-proud sa'yo? Actually, hindi nila sinasabi, Empress Hindi sila showy? Oo, hindi sila nagsasabi na proud kami sir or what. Pero nararamdaman ko naman. How? Pagka nagkakausap kasi, actually naalala ko nung nagbigay ako, nung birthday ng mother ko. So parang hindi naman ako nagbibigay talaga sa parents ko. Pero nung kumita na ako ng malaki, nung nag-half million, 1 million, doon ako nagbigay. Parang first time ko magbigay, Empress, 50,000. Nung birthday niya kasi 50 years old na siya. Pagbigay ko ng pera, umiyak. Oo, kasi na-realize ko, Empress, parang first time niya pala makatanggap. Normally kasi, dahil parents, bigay sa anak, bigay sa anak. So parang first time niya makatanggap na galing naman sa anak, na hindi niya naman hiningi, pero binigay ng anak. So, yun. Umiyak siya, kita niya pala yung pera, yung ilan pa lang. Alam ko kasi meron siyang 50,000 alam ko may pera siya Pero the moment na galing sa anak mo, na parang nasanay for ilang years, 20 plus years na may anak ka, pero parang never ka naman nakatanggap na ikaw yung nakatanggap, kundi ikaw yung nagbibigay. So, yun, nung binigyan ko siya, Empress, sobrang happy niya. Hindi naman siya nagsabi na proud, pero umiyak siya. And, yun, parang, I'm impressed. Parang, the moment pa lang na, alam mo yung pag chinachat ko sila, pag may gusto ako, parang binibigay nila. Example, nag-request ako, sabi ko sa parents ko, parang last week lang to, gusto ko ng lobster. Gusto ko sa birthday ko ako ng lobster, sabi ko gano'n. Kasi binibigay naman nila dati. Pero ngayon, mas iba. Parang sabi ko, gusto ko ng lobster, bibili ako, baka meron dyan. So yun, yung mother ko, nag-contact na agad na mga contact niya na daw, baka daw pwedeng, yun, maghanap. Kasi hindi pwede na,
doon, Empress, kumbaga doon sa amin, hindi sila naghahanap, utusan mo pa. So parang dapat may kontrata. Parang ganun. So, Parang ngayon pa lang, weeks before your birthday, oo. papatawag na lahat na nanguhuli ng lobster. Hulihin na lahat na mahuhuli, papadala kay Nikki sa Cebu, ganon. Oo, yun. Parang may mga pinapaharap. So talagang weeks pa lang pinaghahandaan na nila yung birthday mo. Nakakatawa. Suran din ha? Oo, sige. Empress, nagsabi din ako. Nag-request din. Nakakatawa, no? And yung iyong father, no? Very, very, very close kayo. No, I know you na someone na ganun very close to your dad. At alam ko, lagi lang siyang supportive. No? Lagi lang siyang, oo, ganun, no? Oo, sa akin. Lagi nang, Sa amin magkakapatid. yeah, sobrang supportive sa'yo. And that time, I remember, talagang sinamahan ka ng papa mo, hinatid ka, nung pumunta kayo ng Zambia. Hindi niya ako nahatid. Oo. Parang that time, Sinamahan kayo sa Manila. Nasa Manila siya noon. Tapos tinanong niya ako, kailangan mo ba ng pera daw? Sabi ko, may chance na ako. At that time, nagsisimula pa lang network, nagbe-build. Hindi na naman ako humingi, Empress. Pero siguro, siyempre, paghiwalay namin, siguro na, hindi ko alam anong Empress. Paghiwalay namin, nag-text, sabi niya, pag kailangan mo ng pera, parang that time, parang pag kailangan mo ng pera, magsabi ka. So, Siyempre, anak ka nun. Ano ka ba? Alam niyo? Sabi ko doon, Empress, grabe, parang binigay sa akin ni Neighbors yung kailangan ko So, tinext ko agad. So, hindi ko nga alam kung okay ba na nag-offer siya kasi humingi ako agad din nag-offer siya. Yun, Empress. Sobrang supportive ng father ko. Actually, may mga moment nga na yung sweldo niya kasi normally yung sweldo niya talaga is linis talaga yan, walang loan. Diretso sa mother ko. Since bata pa ako, parang yun talaga yung nakasanayan. Wala siyang nahawakan, laging diretso sa mother ko. So may mga moment na parang a week before kukunin ng mother ko yung sweldo, kailangan ko. Ang kakuntsaba ko siya, tapos kukontakin niya yung treasurer sa amin na pwede mo ba padalhan mo na si Nikki ng 10,000 kasi kailangan niya. Tapos sabihin niya yan sa akin na basta after 1 week, ibigay mo na kasi kundi mag-aaway kami ng mother mo. Nakakatawa. Ayun, Empress. Imagine, no? Sobrang supportive ng papa mo kahit hindi ka pa kumikita ng ganong kalaki. Yes, Empress. No? Wala pa akong result that time. Pero supportive na sila. Negative man sila, pero alam mo yung, hindi nila maintindihan yung ginagawa ko, hindi sila naniniwala, pero andun sila lagi na Love parang, ka nila. Yun. Ang galing. And along the way, naalala ko may time na yung unang pang-join mo kasi talagang ginawa mo ng paraan. Pero yung multiple accounts mo, sinuport ka rin nila. Oo, naghingi ako sa parents ko. Paano mo kinommunicate? Actually, sa mother ko talaga yun, Empress. Sabi ko, wala na talaga akong ibang nakikita pa na pwedeng malapitan na makatulong sa akin mag-VIP. Sabi ko that time, ang mga tinitext ko sa kanya that time, sabi ko, ito na lang, kahit wala na akong hihingin sa inyo. Parang kahit kung ano meron kayo sa mga kapatid ko na lang yan, wala na sa akin. Ang importante, ito lang yung pang VIP ko. Baga, ito lang yung kailangan ko. Ito na yung huli. Parang, hingi ko na, first time ako humingi ng ganito, and ito na yung first time and last time na hihingi ako. So, iniyakan ko talaga. Sabi ko, wala na akong malalapitan. Kayo lang talaga. Kaya, ayun, kinabukasan, natulungan naman ako. Minahiram ako ng pang-VIP. Yeah, binigyan ka. Bahala na yung mga pamana natin dyan. Importante, ma, may pang-VIP ako. Pang-VIP ako. Yun talaga, Empress. Ganun, no? Ang galing. What's your feeling na they are supporting you sa journey mo ng tuloy-tuloy? It gave you, parang mas lumakas loob mo. Oo, na mas seryosohin ko pa yung Elite Empire. Kasi, kumbaga sabi ko, andyan yung parents ko na naniniwala, sumusuporta sa Elite Empire kahit negative sila. Kaya that time sabi ko, seryosohin ko na to kasi gusto ko makabawi sa magulang ko naman. Kasi nakita ko nung bata pa ako hanggang sa lumaki na ako, Empress, lagi talagang anak yung inuuna nila. So parang, ang goal ko that time, nag-join ako ng Elite Empire, pag kumita ako dito, sila naman yung uunahin ko. Parang and I remember, nagta-travel tayo sa iba't ibang countries, 'di ba? Sabi natin, there's a lot of times na nag-uusap tayo no, na soon sila naman ipagta-travel natin, no? And nakakatuwa kasi unti-unti yung dreams mo for yourself, for your family, talagang nakukuha mo. What's your message to your mama and papa? Ayan, so yung message ko sa I know they're watching. Okay. Ayan, so yung message ko sa parents ko, thank you. Kasi kahit hindi nyo naintindihan yung ginagawa ko before is,
na sinuportahan niyo ako from the start hanggang ngayon. Ayun, kasi sabi ko nga gusto kong makapag-give back kasi nakita ko na sobrang grabe din. Kumbaga, nung bata pa ako hanggang sa mag-college, kumbaga, pag may hinihingi kami, binibigyan nyo agad. So sabi ko, Elite's Empire yung makakabigay sa akin ng na may tupad ko yung mga pangarap ko para sa magulang ko kasi deserve nyo rin yun. So thank you so much. And I love you. Kumbaga, kung gaano ako seryoso sa Elite's Empire, ganun ko kayo kamahal kasi gusto ko maibalik kung ano yung naibigay nyo sa akin. Siguro, special ka talaga sa parents. Love na love ka talaga, no? Kaya, ganun mo na, no, yung, feel mo talaga yung pagmamahal nila. What's your dream to your parents? Actually, nakausap ko yung mother ko last week din. Sabi ko, kasi nagdinegosyo siya, so grabe talaga Empress, kumbaga, working hard. Grabe yung sipag. And sabi ko sa kanya, darating yung panahon, pag kumikita na ako ng 10 million sa Elite's Empire, yung 1 million ibibigay ko sa inyo para hindi na kayo mag-business. So yun yung sinabi ko sa kanila, Empress. Kumbaga, kung lahat lang ng pwedeng, na hindi na dapat nila gawin, is ako na yung makapagbigay. Yung tipong, kahit hindi na sila magnegosyo, hindi na sila magtrabaho, yung parang ako pa lang, yung bigay ko pa lang enough na. So parang, yun, gusto ko sila talaga mabigyan ng magandang buhay. Kumbaga, yung pinapangarap kong buhay sa kanila, gusto ko ibigay yung I mean, hindi naman sila humingi, pero parang, ewan ko ba, yun yung pangarap ko sa kanila, yung mabigyan ng magandang bahay. Oo, kasi bata pa lang ako, Empress, sinabi ko talaga dati sa lolo ko, paglaki ko, pag yumaman ako, elementary pa lang ako, sabi ko, pag yumaman ako, magbibuild ako ng bahay na may swimming pool, doon ka titira. Yes. So, bata pa lang ako talaga, parang, taas ng mga pangarap ko. Tapos sabi nila, taas ang pangarap mo. Sa school nga, bagsak ka. Parang gano'n. Pero sabi ko, sige lang. Kaya yun, nung nakita ko to, ginrab ko agad. So yun, Empress, kumbaga yung pangarap ko sa magulang ko is, mabigyan talaga sila ng magandang buhay. Yung sobrang comfortable sila. And kahit alam ko naman masisipag sila. And yun, isa din, Empress, na alam kong pangarap na magulang ko is, magkaroon sila ng anak na successful. Oh. So, kaya din talagang pinush ko maging successful sa buhay. Kasi, kung pera lang, meron na sila eh. Sabi ko, ayaw ko naman dumating sa point na pag nawala, parang alam mo yun, na yung mga anak nila, problema pa nila. So sabi ko, gusto ko pag dumating sa point na, alam mo yun, matatanda na sila, hindi sila mag-iisip na, hala, si Nikki, ganito, ganyan. Paano kayo panggastos niyan? Kaya yun, kumbaga, sabi ko, maging successful pa lang ako, alam ko sobrang happy na ng parents ko. Alam kong success na yun sa kanila kasi nakita nila yung anak nila na sobrang successful because of Elite's Empire. Yes, and that's the greatest give back. Yes. No? The peace of mind of your parents na, okay yung anak ko, ang ganda niya mag-isip, ang positive niya sa life, and very happy yung anak ko. Yes. Kaya mo pala ito ginawa. Yes. Nang talagang you're very serious about this. That now, hindi ko na kailangan tanungin sa'yo, what's your motivation? But clearly, they are your motivation. Yes, Empress. Grabe. And last time, I remember 2 days ago, we were together. Sabi mo, Empress, naisip ko na magpatayo ng bahay. Normal ba yun? Sabi mo sa akin. Okay lang ba yun? And sabi ko, sige, go. Bakit? Ba't mo nasabi yun? Ewan ko, Empress, pero yun yung naramdaman ko na in the next 2 years, magbibuild ako ng same kay Apluwi kasi na-inspire talaga ako kay Apluwi. And sabi ko that time, if may mentor nagawa niya yun, alam kong may next. So, sino ba yung kasunod? Of course, yung mga minimentoran. And that time, sabi ko, ako na next, parang in the next 2 years, alam ko talaga, ramdam ko talaga, and I am confident na kaya kong makapag-build ng bahay, same kay Apluwi. Kasi alam ko yung nagagawa ng Elite's Empire, Empress eh. Kumbaga, hindi ko na nililimitan yung... Sabi ko, normal ba yun, Empress? Kasi that time, I'm 27 years old. Pero bahay na yung gusto ko i-build. Kasi sabi ko that time, kaya tinanong ko sa'yo kung normal ba siya. So, yun. Kasi sobrang clear sa mind ko. And nakita ko yung sistema ng Elite's Empire. Grabe yung buhay na kayang ibigay talaga sa lahat ng ginagawa yung sistema ng Elite's Empire. Sobrang grabe yung buhay na ibibigay talaga. And sa mga mentor na meron yung Elite's Empire, masasabi ko talaga na Elite's Empire forever. And lahat ng mga pangarap mo, matutupad mo talaga dito sa Elite's Empire. Yes. Naalala ko, TGS, lagi mong sinasabi na, bagsak ako sa school, ganyan. Hindi ako matalino sa class. Pero for you, ano yung talino ng buhay? Sa akin, Empress, yung talino sa buhay is yung madiskarte ka, alam mo dapat yung gagawin mo para matupad mo yung mga pangarap mo, ano ka ba dapat everyday, ano ka ba sa situation, paano ka ba mag-react, paano ka ba mag-handle ng mga tao na nangangarap din the same as you. Kaya sabi ko, ang dali ng Elite's Empire eh. Sabi ko, kukopya ka lang eh. Sabi ko that time, kukopyahin ko lang yung mentor ko. Kukopya ka lang eh. Gagawin ko lang.
Yun, Tama. Empress. Parang inugali ko talaga yung kopyahin ka at yung mga kumikita sa Elite sa Empire, sa LPG, na gusto ko gayahin lang, kumbaga, gayahin kung ano yung ginagawa nila, ano yung mindset nila, kasi gusto ko rin maging buhay yung buhay na meron sila. So, I think para sa kanya yung matalino, kumbaga, kung may pangarap ka sa buhay, dapat yung mga taong pinapakinggan mo, yung mga taong ginagaya mo, yung buhay na meron sila, yun yung pangarap mo. So, yun sa akin, Empress. Kaya, yun yung talino sa akin. Totoo. And do you consider yourself matalino? Grabe, first time ko to sabihin. Kaya nga dito ko tinanong eh. Oo, eh. Yes, Empress. Kasi Yes. hindi naman ako mag-1M siguro kung hindi ako matalino. Definitely. Ang galing. Totoo. Hindi ka mag-1M kung hindi ka matalino. You are very smart in life, TGS. Kahit, it's not academics eh. And natutuwa ako sa'yo kasi you can really inspire a lot of people. Pag nakita ka nila, narinig ka nila magsalita, no? Pagka narinig ka nilang, like for example, yung pronunciation, and you're very authentic about it. Sabihin mo na, hindi mo na magaling sa pronunciation. Ang importante, nag-go 1 million. Yes. Diba? Yun yung sobrang nakaka-amaze sa'yo. Kasi, yung talino sa buhay na kailangan, nakuha mo siya. No? Dahil sa Elite sa Empire, Empress. Yes. Kasi before, pag namali ako ng pronunciation, sa school dati ayoko magsalita eh. Kasi nahihiya ako. Mamali lang yung pronunciation ko pag tatawaran ako ng mga kasamahan ko. So parang, para saan pa? Parang ganun. So parang pag mali yung pronunciation mo, wala na. Parang ito na lang yung buhay mo. Buti na lang nasa Elite sa Empire ako. Kasi nung nilove ko siya, nung pag mali yung pronunciation ko, hindi ko pinipigilan, bahala na. Basta maiparating ko kung ano yung gusto kong sabihin. Nung nilove ko yung Empress, doon din nag-start yung breakthrough ko actually. Yes. Nung nilove ko yung salita ko na mali yung pronunciation, nung nilove ko yun, wala na. Parang ang ganda pala. Ang ganda pala na may ganong story, 'di ba? Yung mga magagaling mag-English, alam niyo na. No, na it's not just that, but you need to go beyond, Yes. no? Kung ano pa yung matututunan mo sa buhay. Sa Cagayancillo, your language is anong tawag? Kagayanin, Empress. Kagayanin. Can you mag-sample ka nga? O batiin mo yung mga taga Cagayancillo dahil alam ko, grabe, kilalang kilala ka talaga dun, no? Nahiya siya. Batiin mo naman sila. Language Language namin. ninyo. Hi, mga taga Cagayancillo, no? Tama Cagayancillo, alam ko na Tagalog na. Huwag Tagalog Cagayan. Nalaman ko yung mga pangarap kauman. Obraw nyo ng best nyo yan kasi lahat ng mga pangarap nyo lahat ng mga andam nyo sa buhay nyo, alam ko na makukuha nyo yan. Kasi pares gayakan, kumbaga, di rin man niya magaling school, pero yun nga, kumbaga, pagaya ko nang, kinopya ko nang yung mga tao na nagbago yung buhay or successful yung buhay nila. And yun, ngayon, kung ano, ino buhay dan, yun man buhay ko anduniin. Kaya yun, mag-andam ka lang, kaya no, ino na andam no, kaya no, abutin yan. Yan, Ang galing. Woo! Nahaluan ng Tagalog, Empress. Kaya nga may English pa, may best pa. Grabe. What's your greatest skill? Tingin mo? Ano ba yung mga skill, Empress? Like, ano yung pinakamaganda mong katangian o abilidad na nag-agawa mo? Kaya nakuha mo yung 1 million per month. Abilidad na nagagawa ko. Di ba hindi ko alam? Siguro, Empress, abilidad ba yung yung magaling makisama, Empress. Oh, Ano ba pwede. yun? Yeah, Kasama yun? skill. People skills. Oo, yun. Tama. Oo. Alam mo ito si TGS, I remember pagka bumababa ako dun sa hub nila, ano sabi mo? Marinig mo pa lang yung boses ko. Marinig ko pala yung boses mo. Nagigising na ako. Sabi ko one time, bumaba ka, Empress. Sabi ko, normally naman ang gising ko late. Nung narinig ko yung boses ni Empress, napatalon ako sa kama, Empress. Sabi ko, andyan yung mentor ko sa labas. So parang kailangan ko lumabas. So yun, nung nakita ko na, yun, nagbe-makeup ko doon, sinamahan ko. Kasi parang, I think part na, kailangan ko siya gawin. Kasi parang, yung mentor ko yung nagpabago ng buhay ko. So parang, sabi ko nga, lahat gagawin ko taga para sa mentor ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala din naman kung nasan ako right now. Tsaka napaka-grateful mo, TGS. I remember pagka, mag-makeup, may inaayos, talagang, Empress tubig, Empress kape, Empress anong gusto mong kape, anong gusto mong kainin. Napaka-sweet mo talaga.
And yung gratitude nandyan talaga sa heart mo. Kaya ka nandyan kung naasaan ka. Ma-imagine mo life mo kung wala ka sa Elites Empire. What's your life if wala ka sa Empire? Halimbawa lang, hindi mo nakita sa Elites Empire. What do you think is your life? Siguro, Empress, pa rin, nasa parents ko pa rin ako hanggang ngayon. Kasi simula nung nag-aral ako, wala talaga sa mind ko na mag-work. But hindi naman ako against sa employment. Pero wala talaga sa mind ko na mag-work. Kasi sabi ko, gusto ko talagang magkaroon ng time and financial freedom. And lumaki ako sa parents na negosyante and empleyado. So doon ko nakita na sa business talaga kayayaman or doon mo talaga makikita yung time and financial freedom. Pero pag traditional business, hindi din. Malabo din. Kaya sabi ko, sige, pag-graduate ko na lang, ito na lang. Uwi na lang ako sa amin. Tapos, ninegosyo na lang ako kasama yung parents ko. Yun yung naisip ko, Empress. Parang makisama na lang ako sa magulang ko. Kasi kung wala yung Elites Empire, parang yun, hanggang ngayon, pa rin, magulang pa rin yung inaasahan ko. Nandun pa rin sa parents, no? Yun, sakit pa rin sa ulo ng Hindi magulang. siguro tayo nakapag-snow together. Wala. Di ba? Hindi ko yung pinangarap din. Nakapag-samgyupsal sa Korea. Di ba? Naka-soju sa Korea. Yes, Empress. Di ba? Nakapag-cruise, no? Yes. Nung pumunta ka ng snow, anong sabi ng parents mo? Di nakita nila yung mga post mo. How's the reaction? Actually, that time, chinek ko talaga every time na nagpo-post ako kung active yung mother ko. Ang cute! So, pag active siya, sinesend ko yung picture. Sabi niya, nakita ko nga yan eh. Kasi syempre doon sa amin, Empress, maliit lang man. So, pag may mag-post ka, tapos malalaman agad na magulang mo yun. So, parang ganun. Parang, example, nag-post ka, hindi pa nakita ng parents mo, alam niya na. Oo. Kasi nakita na ng iba. Alam mo yung pinikwento na lang. Na-chika na. Oo, na-chika na. Uy, si Nikki nandun sa nag-snow. Oo. Kasi hindi alam ng parents kung saan ako nakarating. Kasi yun nga, parang sa kanila kasi, Del, pera mo yan. Ikaw bahala kung ano gusto mo gawin. Basta masaya ka. Ang galing, no? So yun siya, Empress. Actually, sobrang happy nila. Hindi lang din showy. Kasi hindi naman nila wala naman sa isip nila na magkaroon sila ng anak na makarating ng may snow eh. Kahit ako din yun, hindi wala sa isip ko. Nung wala ako sa Elites Empire, hindi ko naisip na makahawak ako ni snow. Sabi ko that time, kaya nga nung sinabi ko na sa Korea ako, grabe no, dati ang itim-itim ko kasi taga-isla ko. Pero nung nasa Korea ako, namumula-mula na. No, kasi grabe, sobrang lamig talaga. So, yun siya, Empress. Kumbaga, alam ko talagang proud na proud sila. Kasi sabi ko nga, yung moment pa nga lang na hindi ako humingi sa kanila, proud na sila eh. Kasi sanay sila, ganun kami. Hingi. Na humihingi sa kanila, no? Kahit mag-age na, kahit anong taon na, no? Hingi talaga. Humihingi sa parents mo. Yung iba baliktad eh. Parents humihingi sa anak. Oo. Sa inyo, parents nagbibigay sa anak. Yes. Oh, pero ikaw nagbibigay sa sarili mo. Yes. Galing. Kaya sabi ko, sobrang malaking, kumbaga, sabi nga ng nanay ko minsan, kasi nanonood siya ng sharing ko sa The Road. Sabi ko, yan. natutulungan ko yung parents ko. Sabi niya sa akin talaga, hindi naman ako nagbibigay, parang tamang bigay lang. Sabi ko, ang mindset ko kasi, Empress, ba't ko siya natutulungan? It's because the moment pa lang na hindi ako humihingi sa magulang ko, natutulungan ko na siya. Tama. So, baka nanonood naman siya. So, alam mo na, Nay, kung ba't kita natutulungan kasi hindi na ako humihingi sa'yo ngayon. Yun, Empress. At alam ko, sobrang proud siya sa'yo. Sobrang, ang galing mo. It's more than saying I love you to your parents. Showing them na kaya ko yung life ko. It's more than I love you many, many times. Di ba? Hindi man kayo showy by words. Wala. Pero by actions. Alam na alam din ng parents mo na love mo sila. Yes. Anong message mo sa mga iba na, syempre, parang hindi nila na-design yung life nila that way like yours na hindi hihingi sa mga magulang? What's your message para sa mga nanghingi pa sa mga magulang? What can they do? Ayan, sa lahat ng mga nanonood right now, kumbaga, yung parents natin, simula nung pinanganak tayo, kumbaga, they're doing their best para sa atin. So, hanggang sa nag-elementary, nag-high school, nag-college, kumbaga, lagi talagang sila. So, parang it's time naman, no? Kumbaga, ugaliin naman natin na it's time naman na anak naman yung magbigay sa magulang. Iparanas naman natin sa parents natin yung pag-abot na ito pa, kahit hindi nila hinihingi. So, yun, kumbaga, iba din yung feeling talaga pag ikaw yung anak na nakapagbigay sa magulang mo. Alam ko, sobrang priceless yan. Kumbaga, binigay mo 10,000 pero yung worth nun sa kanya, 1,000,000 na. Kasi galing sa anak niya. So, yun. Kaya sa lahat ng manonood, I was once like, yun lang din na, na humihingi sa magulang.
Pero in a snap, pwede pala siya magbago. Kapag nag-decide ka na gusto mo na magbago, na sila naman. So yun, kasi yun sabi ko nga, ganun ako magmahal sa magulang ko na I will do my best na mabigyan sila ng magandang buhay, na maibigay sa kanila yung mga hindi pa nila nararanasan. So kaya yun, umaga kaya nyo rin kasi kung inaya ko nga ako hindi magaling, hindi matalino, no, nung nag-aaral ako high school, ilan pa yung binagsak ko na mga subject, pero nagawa ko to. Ibig sabihin, ikaw na nanonood right now, magagawa mo rin to. And lagi ko inisip talaga, ba't ako magaling? It's because, ba't ko kinaya? It's because sabi nga 'di ba, ang nilikha sa lupa na pinakamagaling is tao. And alam ko ikaw na nanonood right now, tao ka rin, may pakiramdam, no, mahal yung magulang, may mga mahal sa buhay. And it's time to decide na sila naman, natulungan mo naman sila. And the moment na yun yung goal mo, matulungan sila, first niyan is matutulungan mo yung sarili mo. Yun yung nangyari sa akin. Natulungan ko yung sarili ko, pati parents ko natulungan ko rin. Nabigyan ko rin ng magandang I mean nakakapag-abot na rin ako sa magulang ko. Yes, kahit hindi nila Hinihingi. Ang galing, no? Yung 10,000, 1,000,000. Kasi galing sa anak eh. Totoo. Oo. One time nga Empress nung Pasko, nagsabi ako hindi naman sila humingi. Sabi ko 20,000. 10,000 dun sa isla, 10,000 dun sa bahay namin sa city. Pero hindi tinanggap na magulang ko. Sabi na magulang ko sa akin, papapagurin mo pa kami magluto. So yun, sabi ko sige, di wag na. Sabi ko yun. So yun Empress, parang nakakatuwa lang kasi yun nga, yun, parang ganun sila na parang hindi nila need. Pero binibigay mo. Kasi yun nga, ganun ka magmahal. You know, kahit hindi hiningi, binibigay mo. That's a sweet way, no? Of saying thank you. Hindi na lang thank you. Papapagurin mo pa kami magluto. Pero yung totoo, they really appreciate it so much. What are the 3 highlights na ikaw ay nagne-network? Yung mga experiences mo sa pag-network mo. Sa Elite Empire. First is yung nagsisimula ako na yun nga, field pa before, wala pang online. So, may mga moment talaga na yung pera ko, 20 na lang, 20 na lang. May kakausapin ako. So, kailangan ko pumunta ng milk tea shop. Pagpunta ko doon, hihingi lang muna ng tubig. Tapos, inom ka ng tubig, may percent ka na hindi ka nag-order. So sabi ko that time, itong 20 pesos. Sabi ko, parang that time hindi ko na inisip kung may orderin ako, kung tatarayan ako nung nagbabantay. Ang inisip ko that time is yung mapapresentan ko ng business. Pag nakita niya ito, magbabago din yung buhay niya, lalo na yung financial literacy, na yun din talaga yung nagpabago ng buhay ko, na parang doon ako naging aware. Kaya yun, yun Empress, 20 pesos lang yung pera ko, pero go lang. Sige lang, kasi sabi ko nga, dito magbabago yung buhay ko eh. 'Di ba? Kumbaga, matagal mo na 'tong pinagpipray eh. So kahit 20 pesos lang, nag-present ako, walang order, no? Tinarayan ako ng bantay pero okay lang. Ang focus ko that time is ma-presentan ko yung taong invite ko. So pamasahe lang papunta pabalik yung dala-dala ko that time, walang order. Kaya after ko mag-present, umuwi na ako agad kasi kumukulo na yung tiyan ko. Pero yun, okay lang kasi right now pagtatawanan mo na lang din naman eh. And my mindset that time, it's not your present moment. It's your destination. Kaya kahit 20 lang, okay lang. Kasi alam ko kung saan ako dadalhin ng Elite Empire. So, yun yung first. And second naman, Empress, is yung nagpa-Manila kami. Kumbaga yung nagpa-Manila kami, kumbaga sobrang palaban din talaga. Naalala ko that time, nag-hub kami that time. And yung ibang kasamahan ko, umuwi na ng Palawan. Sabi nila, Palawan na ako. Dito na kami mag-network. And ako that time, Empress, mag-isa lang ako sa condo. And yun, parang ilang days na mag-isa ako doon kasi ayaw ko talaga umuwi. Sabi ko, ayaw kong umuwi na hindi kumikita ng malaki. Kaya, yun, parang 1 week ako noon Empress na mag-isa lang. Umuwi lang ako, it's because that time may emergency na nangyari sa lolo ko na kailangan ko na talaga umuwi. So, yun. And after noon, nung natapos na yun sa lolo ko, nagpa-meeting na naman ako ng mga kasama ko sa Manila. Tara, balik tayo ng Manila. At this time, may kasama tayong tag-iisa. So, dyan ko na nadala sila Sweet Siren. Yun. And the third one is yung, of course, yung nagpasibo kami. Sabi ko that time, ito na yon. And sabi ko, ito na yung last na gagawin natin kasi alam ko, andun na yung mentor natin. And yun, Empress, kumbaga memorable siya sa akin kasi yun yung nagdala sa akin right now. Yung nag-decide ako magpasibo. That time pa nga, Empress, kinakausap ko yung sarili ko eh. Talaga bang magpapasibo ka kasi wala ka ng pera? Pero sabi ko, di ba, yung mentor mo dapat, kung ano sinasabi niya, ginagawa mo. So, sinagot ko rin yung sarili ko. Then yun, nung nasagot ko na mentor,
yun talaga yung masusunod kasi yung buhay na meron siya, yun yung pangarap mo, kaya dapat gawin mo yung ginagawa niya kahit hindi mo na maintindihan. Basta gawin mo lang. Kasi hindi niya ipapagawa sa'yo kung wala lang. And thank you so much kasi yun yung pinagawa mo sa amin, Empress. And right now, kung hindi dahil doon, hindi din ako kumikita ng 1 million per month right now. Hindi din nagbago yung buhay ko. So yun, Empress, yung 3 na highlight sa akin sa network. Parang kung tatanungin kita, siguro kung 300, may masasabi ka rin talaga sa sobrang daming experiences natin sa network. Sobrang Describe your life right now. How wonderful your life is today. Grabe. Kumbaga, every morning, Empress, pagkagising ko, hindi ko na lang din iniisip talaga na I'm earning 1 million per month. Kasi sabi ko, wala naman akong sinusuportahan na magulang, pero grabe yung binibigay sa akin ng Elite Empire. And ang sobra, sabi ko, grabe. Sabi ko, grabe, ganito pala yung, pwede pala to, na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka magaling mag-English, no, from hindi ka nakaranas magtrabaho, pero right now, kumikita ka ng malaki, it's because of Elite Empire. And right now, Empress, ang goal ko is na magkaroon pa ng maraming kumikita ng malaki. Na sabi ko, kung ako nagawa ko to, ang gusto ko mangyari is tumulong pa ng tumulong. The same as yung ginagawa nyo, Empress, sa amin, na tinulungan nyo rin kami. So that's my goal right now, Empress, na tumulong pa ng tumulong sa mga leaders na kumita din ng malaki. Kasi sabi ko nga, grabe yung buhay na binigay sa akin ng Elite Empire. Hindi ko ma-describe na parang, basta sobrang ganda. Sobrang, hindi ko to nakita before, pero binigay ng Elite Empire. Yung 1M per month, Empress, nagsisimula pa lang tayo, pero hindi yan abot ng utak ko before. Tama na sa akin yung 30, 40, 50,000, pero 1 million per month. 2 years, 3 years pa lang yung Elite Empire. Kaya sabi ko, grabe. Hindi ko na lang iniisip, Empress, ko anong buhay meron ako right now. Kasi para, parang go lang ng go, hataw lang ng hataw, tulong lang ng tulong sa mga leaders. Kasi grabe nga yun, Empress. Kumbaga, grabe yung buhay na naibibigay ng Elite Empire. Kahit anong background mo, kahit basta may pangarap ka kung anong buhay meron ako right now, ito yung buhay na nag-aantay sa'yo. Kasi ang punan dito yung pangarap na meron kay. Yun yung isa sa punan, Empress. Yes. Sobrang sarap ng buhay and it's not luck. But you worked hard for it. You really decided for it. Grabe, no? Umuwi na ng lahat ng kasama mo sa hub. Ikaw lang mag-isa na tira Naiwan. sa hub na yon. Pero still, nag-continue ka. Kaya deserve mo yung success mo ngayon, no? 1 million per month, that's just the beginning of the many more results na magkakaroon ikaw. Thank you so much, Empress. Congratulations, TGS. Thank you. And kung may message ka kay Elite Empire, ano yun? To Elite Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay ko. And hindi lang ako, actually, sabi ko nga, buti na lang talaga may Elite Empire at buti na lang talaga sobrang ganda ng sistema ng Elite Empire kasi sobrang daming OFW, sobrang daming tao na nagbago din yung buhay because of this community. Na sabi ko, grabe, para wala na akong nakikitang opportunity, wala na akong nakikitang community na kagaya mo. Kumbaga sabi ko nga, I will always do my best. Gagawin ko lahat. Kasi sabi ko, kaya ako rin ginagalingan, kaya din ako nagpaparesult kasi sabi ko, ito yung ibabalik ko eh. Parang ito yung love. Ito yung, parang kung mahal ko, gagawin ko yung best ko. Kaya I always doing my best for you, Elite Empire. Lagi kong, kahit, ayun, pag closing, hindi naman ako sanay, pero go lang kasi para sa'yo. So, I always do my best. Gagawin ko lahat para sa'yo kasi binago mo yung buhay ko and binago mo yung buhay ng maraming tao. And yun, sobrang thank you and gagawin ko lagi yung best ko kasi mahal na mahal ko yung community, mahal ko yung Elite Empire. Thank you so much kasi sobrang daming buhay na yung binago mo. Empress. Congratulations. Thank you so much, Empress. And thank you for the love that you have. Kaya tayo lumalaki ng husto. Thank you for that kind of personality that you are so grateful, no? Kaya lalo kang binibless. Kaya ganyan yung result na meron ka ngayon. Thank you so much for your story of inspiration. Thank you so much to every one of you who's watching. And alam ko na sobrang na-inspire kayo. Hindi man magaling mag-English, hindi man magaling mag-spelling, hindi man matalino sa academics, hindi man nakatapos ng pag-aaral, pero naging matalino sa buhay kasi kaya pala maging matalino sa buhay. At depende yun sa choice mo. Thank you for your story, TGS. Maraming salamat. Thank you, Empress. Thank you so much kasi pwede bang
Thank you. Ayan, thank you so much, Empress. Kasi grabe din. Kumbaga, from the start, sobrang thank you kasi hindi mo tinignan kung anong background ko, estudyante ako or hindi matalino or what. Thank you and yun. Kumbaga, hindi ko mararating to kung nasan ako right now kung wala ka. Kasi from the start, di ba? From the start, andun ka talaga. Hindi pa ako magaling, andun ka na. Wala pa akong kinikita, andun ka na. Humingi pa ako sa magulang ko, andun ka na. And right now, na kumikita ng 1 million per month, andyan ka pa rin. Thank you so much kasi yun nga, hindi mo tinignan kung anong background ko, kung magaling ako or matalino. Ang tinignan mo yung pangarap ko. Maraming salamat, Empress, kasi yun, sobrang grateful. Thank you, Ap. Thank you, TGS. Maraming salamat. And to more people, to more people to inspire, to more people to touch lives. And alam ko, nalalaki tayo ng husto dito sa mundo with our purpose para mas makatulong na mas maraming tao para ma-experience din nila yung life that we are experiencing. Maraming salamat for watching our Empress Talks, our episode ngayon na sobrang nakaka-inspire and sobrang ganda. Maraming salamat, TGS. Alam ko na sobrang dami niyong natutunan and truly is, hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, hindi man magaling mag-English, hindi man magaling sa school, sa academics, pero it's your choice at pwede kang gumaling sa buhay. Kaya I know na ikaw, gagawin mo na yung decision na yan, nagagaling ka sa buhay mo. Thank you so much for watching. Till next Empress Talks, this is your Empress, Pearl Hung. This is the Grand Slayer, Nikki Bunyag. Sending you love and light!